Isipin mo ang isang imperyong kumokontrol sa 75% ng merkado at ang produkto nito ay bahagi ng araw-araw ng tao na tila imposibleng mabuhay nang wala ito. Ito ay ang Internet Explorer. Noong dekada 2000 lahat ng tao ay gumagamit nito. Naka-install ito sa bawat Windows na PC at sa loob ng isang panahon, ito ang tanging daan para mag-explore sa web. Nangunguna noon ang Microsoft, ngunit isang malaking pagkakamali ang nagbago ng lahat. Ang sumunod na nangyari ay isang pagbagsak na parang impyerno. Ang Internet Explorer na dati isang higanteng hindi matitinag ay naging isang meme, isang biro sa internet. Iniiwasan ng netizen, kinaiinisan ng developer, at inabandona na ng Microsoft. Paano napabayaan ng kumpanyang ito ang kanilang malaking imperyo? Bakit nila sinabutahe ang sarili nilang produkto? Ano ang mga mahahalagang aral na makukuha natin dito bilang negosyante? Kamusta Team Mindset? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. May taga-subaybay na nagsabi sa video ko tungkol sa pagbagsak at pagbangon ng Microsoft na para sa kanya, pinakamalaking mali nila ang Internet Explorer. At naisip ko na napakagandang ideya na talakayin ng mas malalim ang paksang ito. Kaya iyon ang gagawin natin ngayon. Tara, simulan na natin sa panahong iyon. Noong panahong iyon, ang walang kapantay na leader ng mga browser ay si Netscape Navigator. Pero nakita ni Bill Gates ang isang oportunidad. Gusto niyang isama ang isang browser direkta sa Windows para makontrol ang pag-access sa web. Dito ipinanganak ang Internet Explorer 1.0 at isinama ito sa Windows 95. Noong una, simpleng proyekto lang ito gaya ng iba. Mabilis na naunawaan ng Microsoft na ang kinabukasan ng Internet ay nasa mga browser. Kung ang Windows ang nagiging pintuan ng digital na mundo, dapat Internet Explorer ang susi na ginagamit ng lahat. Noong 1998 gumawa ng malaking hakbang ang Microsoft. Ginawang libre ang Internet Explorer at higit sa lahat, naka-pre-install na ito sa lahat ng Windows PC. Ang hakbang na ito, binago talaga nito ang mga patakaran ng laro. Si Netscape na dating nagbebenta ng browser ay ngayon nasa alanganin. Bakit ako magbabayad sa software kung meron namang agad magagamit pag binuksan ko ang computer ko? Sa ilang taon na nadurog si Netscape at nakuha ng Microsoft ang lahat, hindi tumigil ang kumpanya. Mabilis umunlad ang Internet Explorer. Naglabas ng mas magagandang bersyon gaya ng Internet Explorer 4 at Internet Explorer 5 na naging pamantayan. Noong 2001, inilabas ang Windows XP kasabay ang Internet Explorer 6 na naging rurok ng browser at nagdala ng nostalgia sa mas matatanda. Dahil sa monopolyo, nangunguna ang Microsoft sa merkado. Mahigit 75% ng mga gumagamit ng Internet ang gumagamit ng Internet Explorer na naging pamantayan na sa web. Lahat ng kumpanya, ahensya ng gobyerno, at halos lahat ng website ay dinisenyo para gumana ng maayos sa browser na ito. Noong panahong iyon, parang di matitinag ang Microsoft. Hindi na lang simpleng software ang Internet Explorer, kundi isang pandaigdigang infrastruktura na rin. Mukhang hindi matitinag ang pamamayani nito, pero ang mismong labis na dominasyong ito ang magdadala sa pagbagsak nito. Akala ng Microsoft ay panalo na sila sa digmaan, ngunit nagkamali sila ng ilang beses. Kasama na ang isang malaking pagkakamali na nagdulot ng pagbagsak nila. Imbes na mag-invest ng malaki sa pagpapabuti ng Internet Explorer, nang marating nito ang rurok, hinayaan lang ng Microsoft na manatili ito sa dati. Sa mahigit 5 taon mula 2000 at 1 hanggang 2006, halos di nagbago ang Internet Explorer 6. Mabilis itong naging pabigat na teknolohiya. Hindi nakakasabay ang Internet Explorer habang umuunlad ang web at may bagong pamantayan. Mananatiling mabagal ang browsing, maraming security issues, at hirap itong mag-work sa modernong websites. Naniniwala ang Microsoft na sapat ito para mapanatili ang mga user, kaya binabaliwala nila ang mga problema nito. Mas malala pa, nagpakita ang kumpanya ng aroganteng pag-uugali sa mga developer. Di tulad ng ibang kakumpetensya na sumusunod sa web standards, igigiit ng Microsoft ang sariling patakaran. Kailangang idisenyo ang mga site para sa Internet Explorer, kaya mahirap silang maging compatible sa ibang browser. Ang ganitong pamamaraan ay nakikita bilang isang pagtatangka na kontrolin ang web at nauuwi sa pagkainis ng komunidad ng mga developer. Kasabay nito, mamaliitin ni Microsoft ang banta. Nang dumating si Firefox noong 2004 na may mas magaan na browsing at mas mahusay na tab management, hindi tumugon si Microsoft. Pagkatapos, inilunsad ng Google si Chrome, isang revolusyonaryong browser na pinagsasama ang bilis,
pagiging simple, at seguridad. Nakapasok na ang lobo sa kulungan ng mga tupa. At alam ito ng Microsoft. Noong 2008 inilunsad ni Google Chrome ang kanyang paglabas. Hindi tulad ng Internet Explorer, ang Chrome ay dinisenyo para maging magaan, mabilis at ligtas. Nakatuon ito sa minimalistang interface at mas mabilis na pagbabrowse kaysa mga kakumpetensya. Bukod sa paggawa ng magandang produkto, maglalabas din si Google ng napakalakas na estratehiyang pang-marketing. Simula nang ilunsad, malawakang ipinromote ang Chrome sa Google homepage na may bilyon-bilyong bisita kada buwan. Kung napanood ninyo ang video na ikaw tungkol sa kung paano ginagawang bilyon ni Google ang inyong pag-click, makikita ito sa description. Kung wala pa, hanapin ninyo. Sa bawat paghahanap na ginagawa, nakakakita ang mga gumagamit ng mensahe na nag-aanyaya sa kanila na i-download ang Chrome. Isang simpleng pag-click lang ay sapat na para ma-install ito. Siyempre, gagamitin ng Google ang sariling ekosistema nito. Ang Chrome ay inangkop para sa mga pangunahing serbisyo nito tulad ng YouTube, Gmail, Google Maps at Google Docs. Kailan naging mahalaga ang mga kasangkapang ito? Ang Chrome ay magdadala ng mas maayos na karanasan kumpara sa Internet Explorer na nahihirapan. Ang resulta, ang mga gumagamit ay natural na lilipat sa Chrome upang makinabang sa perpektong integrasyon na ito. Mas malakas tumira ang Google sa technical na aspeto. Gagamit ang Chrome ng modernong WebKit engine para mas mabilis magpakita ng webpage kumpara sa Internet Explorer. Magdadala rin sila ng malaking inobasyon, independenteng tab. Tanda ko yon dahil binago talaga nito ang buhay ko at pati sa inyo. Bago ang Chrome, kapag nag-crash ang isang tab sa Internet Explorer, buong browser ang bumabagsak. Sa Chrome, bawat tab ay gumagana ng hiwalay, kaya mas matatag at mabilis ang pagbabrowse. Ang inobasyong ito ang magbabago sa pagbabrowse at magiging pamantayan sa industriya. Ginagamit din ng Google ang open source. Ang pagdevelop ng Chromium na basehan ng Chrome ay umaakit ng mga developer na tumutulong sa pagpapabuti nito. Sarado pa rin ang Internet Explorer ng Microsoft. Alam nyo na, magre-resulta ito sa pag-iisa mula sa Web Ecosystem Innovations. Unti-unti, kakainin ng Chrome ang bahagi ng merkado. Unang tinanggap ng mga tech-savvy at developer, mabilis din itong sumikat sa masa dahil sa pagiging simple at mahusay na performance. Noong 2012 nalampasan ng Chrome ang Internet Explorer at naging pinakaginagamit na browser sa mundo. Sinagot ng Microsoft ito sa Internet Explorer 9 at 10 sa pamamagitan ng pagpapabilis at mas magandang suporta sa modernong pamantayan. Pero nagawa na ang pinsala. Naagaw na ni Chrome ang isipan ng mga gumagamit, kaya si Internet Explorer ay kilala na lang bilang mabagal at laos na browser. Sa huli, noong 2015 nagdesisyon ang Microsoft na talikuran ang Internet Explorer at sinubukan ang isang bagong simula gamit ang Microsoft Edge, na isang mas modernong browser na inaasahang makakalaban si Chrome. May kalamangan si Google, pero babalikan natin ito mamaya ng mas detalyado. Ang irony ng kwentong ito, noong 2020 pati ang Microsoft ay nauwi sa paggamit ng Chromium, ang makina ng Chrome para sa sarili nitong browser na Edge. Ang Microsoft na dating namamayani sa merkado ng mga browser ay nauwi sa paggamit ng teknolohiya ng dati nitong karibal. Sa Chrome, naipatupad ng Google ang sariling pamantayan at binago ang ating pagbabrowse sa web. Sa kasalukuyan, kontrolado ng Google hindi lang ang pinakaginagamit na browser sa buong mundo, kundi pati na rin ang teknolohikal na arkitektura na pinagbasehan ng karamihan sa ibang mga browser. Ganap na tagumpay ito, ngunit hindi lang ito ang dahilan ng pagbagsak ng Internet Explorer. Oo, alam ko na nagpapalit ako, na minsan sinasabi ko ito sa Ingles at minsan naman sa Pranses. Pasensya na, sana hindi kayo nabulabog. Noong 2000 nagpasya ang Komisyon ng Europa ng radikal na hakbang na lalong magpahina sa Internet Explorer at magbukas ng pinto para sa mga kakumpetensya nito. Hindi pa alam ng Microsoft, pero malapit na itong tumanggap ng matinding dagok. Sa loob ng ilang taon, ang Komisyon ng Europa binabantayan ang Microsoft at itinuturing na ang automatikong paglalagay ng Internet Explorer sa Windows ay pang-aabuso ng dominasyon. Sa ibang salita, iniisip ng komisyon na ipinipilit ng Microsoft sa mga gumagamit ang Internet Explorer sa pamamagitan ng paggawa nitong hindi maiiwasan sa kanilang operating system. Malaking problema ito sa kompetisyon. Noong panahong iyon, kailangan munang gamitin ang Internet Explorer ng mga gumagamit para ma-download ang ibang browser. Ang resulta,
Maraming mga gumagamit dahil sa pagiging simple o kakulangan ng kaalaman sa mga alternatibo at ganoon din ang nangyari sa akin ay nanatili sa browser ng Microsoft. Ang ganitong gawain na laban sa patas na kompetisyon ay pumipigil sa ibang browser tulad ng Firefox, Opera o Chrome na makapasok sa merkado. Noong 2019 pagkatapos ng mga taon ng pressure at legal na laban, magdedesisyon si Internet Explorer ng isang makasaysayang hakbang. Dapat magdagdag ang Microsoft ng browser selection screen sa Windows. Simula ngayon, kapag may lumitaw na menu sa isang user na nag-aalok pumili sa pagitan ng Internet Explorer Chrome, Firefox, Opera at Safari, wala ni isa ang nakatakda bilang default. Kung nagduda ka, agad ang resulta. Milyon-milyong mga gumagamit na hindi kailanman naisip gumamit ng ibang browser, biglang natuklasan na may pagpipilian pala sila. At mabilis nalilitaw ang trend. Karamihan sa kanila ay pipili ng Chrome o Firefox, na itinuturing na mas moderno at mas mahusay ang performance. Para sa Microsoft, sakuna ito. Ang Internet Explorer na nahihirapan na laban sa Google ay biglang nawalan ng malaking bahagi ng merkado. Mula sa 75% dominasyon, ang browser ay mabilis na nawala sa karamihan sa loob ng ilang taon. Ang dagok na ito, na dulot ng regulasyon ng Europa, ay magpapabilis sa pagbagsak ng higante at magbibigay ng gintong oportunidad kay Google na lalo pang magpapatibay ng kanyang dominasyon. Ang pinaka-ironiko sa kwentong ito, si Microsoft na nagtayo ng kanyang imperyo sa pamamagitan ng pagdurog kay Netscape gamit ang parehong mga gawain, ay siya ngayong naging biktima ng parehong mga mekanismo na nagbigay daan sa kanya para mangibabaw sa merkado. Hindi pa tapos ang kwentong ito. Habang ang imahe ng Internet Explorer ay hindi na maibabalik sa dati, susubukan ngayon ni Microsoft ang isang huling hakbang para muling pagandahin ang kanyang reputasyon at makabalik sa labanan ng mga browser. Matapos matalo sa laban kontra dahil sa pakikialam ng European Union, napagtanto ni Microsoft na dapat nang tapusin ang Internet Explorer. Ginawang biro ang browser, simbolo ng bagal at hindi epektibo. Hindi na ito masasalba. Sa halip na subukang gawing moderno ito, magpapasya sila ng isang radikal na hakbang. Iiwanan ito at magsisimula muli mula sa simula gamit ang isang panibago. Noong 2015 inanunsyo ng Microsoft ang Edge, browser na aayusin ang mga pagkakamali ng Internet Explorer, mas mabilis, moderno at ligtas. Kaya ginawa ang Edge para makasabay sa Chrome at mabawi ang dating mga user. Hindi tulad ng Internet Explorer, mas suportado ng Edge ang mga pamantayan ng web at nag-aalok ng mas maginhawang karanasan. Ipinapakita rin dito si Cortana, voice assistant ng Microsoft at mga tampok ng note-taking na naka-integrate sa browser. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin ito tinatangkilik. Karamihan sa mga gumagamit ay lumipat na at wala silang nakikitang dahilan para bumalik sa Microsoft. Si Edge ay may problema sa imahe. Dinisenyo ito bilang kapalit ng Internet Explorer, ngunit marami ang ayaw subukan. Mas malala, nagpasya ang Microsoft na gawing eksklusibo ang Edge sa Windows 10 kaya't limitado ito sa ibang gumagamit ng sistema. Si Google hindi bumibigay sa presyon. Sugatan na ang hayop, kailangan nang tapusin. Patuloy na umuunlad si Chrome sa napakabilis na bilis, may regular na mga update at nananatiling malalim ang pagkakaugnay sa ekosistema ng Google. Dahil sa bilis at pagiging simple ni Chrome, hindi makakuha ng pwesto si Edge. Dahil dito, nagpasya si Microsoft noong 2000 at 17 na iwan ang sariling rendering engine at gamitin ang Chromium na ginagamit din ng Google Chrome. Ang anunsyong ito ay pag-amin ng pagkatalo. Sumuko na si Microsoft. Imbes na makipagkumpetensya kay Google, ginamit na lang nila ang engine nito. Kaya lalo pang nagtagumpay si Chrome laban kay Internet Explorer. Sa pagbabagong ito, ang magandang balita para kay Microsoft ay sa paglipat nila sa Chromium. Magiging mas mabilis at mas compatible sa mga web standards ang Edge. Maaari pa nga itong sumikat at malampasan ang Firefox sa bahagi ng merkado. Isang sigurado, hindi na nakuha ng Microsoft ang dati nilang dominasyon noong Internet Explorer. Si Google na ang may kontrol sa browser market. Ang kwento ng Internet Explorer ay leksyon para sa negosyante at namumuno. Hindi garantiya ng tagumpay ang monopolyo. Nasa Microsoft na ang lahat. Isang napakalaking dominasyon sa milyon-milyong gumagamit. Isang browser na naka-install sa bawat Windows na computer. Pero nagkamali sila ng malaki sa pagmamaliit sa kompetisyon at pagtigil sa pag-i-innovate. Si Google naman, ginawa nila ang kabaligtaran. Dumating sila na may mas maganda, mas mabilis, at mas simpleng produkto. Naintindihan nila ang pangangailangan ng mga gumagamit
at nagamit nila ang kanilang ekosistema para gawing Chrome ang pangunahing browser ng makabagong web. Mahalagang tandaan na pwedeng magbago ang mga patakaran ng laro kahit kailan. Ang Microsoft na gumamit noon ng agresibong paraan laban sa Netscape noong 90s ay naranasan ding gamitin ang parehong paraan laban sa kanila ng European Union. Maaaring magbago ang isang merkado dahil sa teknolohiya, pero maaari rin itong magbago dahil sa mga regulasyon at mga desisyong politikal. Sa huli, ang pagbagsak ng Internet Explorer ay halimbawa ng imperyong bumagsak dahil sa sariling bigat. Katulad ng Alcatel, ang higanting Pranses na, kahit na may kalamangan na sila, ay gumawa ng mga maling estratehikong desisyon na nagdala sa kanila sa tuluyang pagkawala. Tulad ng nakikita sa video na lumalabas.